Ni Einstein, marriage is a risk. Sabi niya. Bakit kaya risky ang marriage? The greatest scientist of all time, sabi niya, marriage is a risk. Bakit kaya? Kasi daw, pwedeng umiksi ang buhay mo dahil sa asawa mo. Yung asawa mo, mapapaiksi ng buhay mo. Pero pwede rin umaba daw ang buhay. May sikreto siya binigay. Ano yun? Kailangan maging isang spirit kayong dalawa. Pag dudugtungin natin yung sinabi ni Jesus at ni Einstein, makikita nyo, ganoon pala, dinesign ng Diyos ang marriage. Okay? So, gusto niyo ng mahabang buhay, gusto niyo ng mahabang pagsasama, di ba? Eh, masasabihin ko sa inyo ngayon, hindi bagong informasyon. Ito ay luma na. Hindi lang napapakalat, hindi lang nagkukwento or nasishare sa inyo. Hindi naman din papag-usapan kasi ito sa college or sa masters. By the way, ako po ay Dean ng School of Marriage and Family Law din sa Pearl of the Orient Theological Seminary Colleges sa Dasma, Cavite. So, pinag-aralan ko pong mabuti ang marriage. Kasi nung 1990s, ako ay nagtatrabaho sa mga legal office, law office, malalaking law office. Ako ay paralegal. So, lagi ako nasa korte. Bitistigo ako minsan. Nagkakasal ako minsan, dinadala ko doon, may mga pastor na nakatambay doon sa City Hall, o sa Manila City Hall. Maglakad kayo na naka-holding hands doon, hihilain kayo. Kasal kayo, kasal, magandang doon. So, nami-witness ko yan. Eh, yung boss ko, lahat ng kaso, dinatanggap, mapa-criminal, mapa-annulment, mapa-civil. So, nakikita ko rin, nasasaksihan ko. So, pagdating ng problema sa marriage, wala nang magawain ko, punta na sa korte. Sabi ko, ito na ba talaga? Yung kayang puntahan ng mag-asawa kapag di na magkaintindihan? Abogado na ba talaga? Pupuntahan nila kapag di na magkaintindihan? Konsultahin natin si Jesus Christ. Pati yung Bible, konsultahin natin. Kasi hindi naman yan pinag-uusapan sa korte. No? Pagka-Bible lang usapan. Hindi yan na didiscuss doon. Bakit Bible ko konsultahin natin? Pag-aral ko kayo ng philosophy, makikita nyo, wala sa kanila ang nakapag-explain kung paano ginawa ang male and female. Kahit si Buddha, pag-aralan niyo, kahit si Confucius, sila, without you. Si Socrates, si Plato, Aristotle, pag-aralan niyo lahat ng salita nila. Wala kayong mababasa doon kung paano ginawa ang male and female. Sino lang makakapagsabi? Eh di yung Diyos. Nasaan na yun? Nasa Bible, nilagay niya paano ginawa ang male and female. So from the beginning, ginawa ang male and female sa Genesis chapter 1, verse 26, at binless niya. Yun ang unang ginawa sa tao. Binless niya, yung male and female. Kaya, totoo yung equality. Pantay ang babae at lalaki. Doon sa chapter 1. Pantay na binigay yung kapangyarihan, kakayahan, to rule over the fish of the sea, the fowls of the air, etc. To have dominion to the natural resources, but not to one another. Walang kautusan na i-overpower mo ang kapwa mo tao. Dahil ang authority binigay sa atin is to rule over the natural resources. Chapter 1. Then ang unang utos, pagkatapos silang i-bless, bigyan ng kakayahan to survive in this world, binigyan niya ng unang utos. Ano yung unang utos? Be fruitful. Be fruitful. Maging mabunga ka. At ang sumunod ay multiply. Ang problema, hindi natin naintindihan ito nung unang mga narinig natin sa ating mga ninuno, na yung fruitful ay parang nag-multiply ka na rin. Na pag nagparami ka ng anak, ikaw ay fruitful. Hindi po ganun yun. Ang fruitful ay magiging mabunga bilang isa. Bilang single. Bilang bachelor. Kasi pagka mabunga ka na, pupuntahan ka na ng tao, babayaran ka na sa iyong bunga, sa iyong kakayahan, sa iyong skills na dinevelop. Kahit sa babae, ganun din. Habang single, maging mabunga ka. Para puntahan ka ng tao later on, babayaran ka sa iyong kakayahan, sa iyong kayang ibigay sa mundo. Then, pag nakita yung dalawang yan, ay naku, napakagandang pagsasama. Parehong mabunga. At ang susunod na gagawin ninyo, na sinabi ng Diyos ay multiply. At hindi lang babies ang sinasabing i-multiply doon. It's a general word. It's also a business concept. Makikita niya, pag nagbasa kayo ng mga business books, galing sa Bible ang concept.
So bago i-multiply ang sarili, kailangan maging mabunga ka muna. Bakit? Para kahit ilan yan, i-multiply nyo, kasi kayo dalawa yun di ba? I-multiply yung sarili nyo, para kahit ilan man yan, kaya nyo i-sustain yung pangailangan, kaya nyo i-sustain yung needs nila, araw-araw. Meron kayo sapat na puhunan para sa kanilang paglaki. Di ba? So, God blessed the both of them. Then told them to be fruitful and multiply. Sinabi yan nung sila ay single pa. No? Nandun pa sila sa Genesis chapter 1. Sa chapter 2, nagbago ang equation. Dahil sila ay sumuway. Tinitas yung pinagbabawal. Kaya sinabihan niya yung lalaki, lahat ng kakanin mo, sa yung pawis mong gagaling. Bakit? Kasi kung nasa garden of Eden kayo dalawa, provided lahat. Nandun lahat ang mga prutas, gulay, animals na pwede nyo kainin. Gigising lang kayo, nandiyan dyan kain ng pagkain. Hindi inutusan yung lalaki na magtanim. Dahil inuna lang itanim ng Diyos yan, bago pa niya ilagay yung lalaki doon sa garden of Eden. And take note, na gusto ng Lord na sa garden of Eden ka para umayos ang buhay mo. Bakit? Kasi ang garden means order in Hebrew. Lahat po ng scientists, historians, ay nag-try hanapin ang Garden of Eden. Hindi nila makita yan up to now. Bakit? Ang Garden of Eden is not a place. It's an environment created by God. It's an orderly place. Ano meaning ng Eden? Spot on the earth. Kapiling ng tao ang Diyos. Spot. Eden. Yan po ang meaning niya. So gusto ng Diyos sa maayos kayo ilagay. Dahil sabi ko yan sa Jeremiah, for I know the plans I have for you. Hindi kasama sa plano ko na magdusa kayo, maghirap kayo. Hindi kasama yun. Kaya huwag yung sabihin, tinitest o pag under trial kayo, hindi ibig sabihin na kayo itinitest. No, dala yan ang inyong ignorance. Hindi nyo alam kasi yung design ng buhay. Kapag pumasok ka sa marriage na hindi mo alam yung design ng marriage, makaka-stress. Magiging stressful ang yung pagsasama. So, God is offering a systematic way to run our life, to operate our life. Because God is a God of order. He is not a God of confusion. So, gusto niya ng orderly life? Gusto niya? Gusto niya? Ha? Gusto mo ka? Wala naman may gusto na magulong buhay, di ba? Oh, put yourself connected all the time with God. Because nung sinuway nila yung Diyos, matapos silang sermonan, pinalaya sila sa Garden of Eden. Because na-declare yung dalawa ng independence sa kanilang magulang. Ginamparan ng Diyos sa pagiging mabuting magulang sa Garden of Eden. Lahat provided, pagising, may pagkain. Ganun ang papel ng magulang. Lahat ng pangailangan, nilabas mo sa mundo, sagot mo ang pangailangan ng taong yan. Tapos, nananahimik, hinabol mo. Diba? Lahat ng pangailangan yan, sagot mo. Bende. Alam mo ba yan? Kaya nga may pakiramdam sila na pera mo, pera din niya. Pera nila, pera lang nila. It's biblical. Nararamdaman nila yun. Hindi nila ginusto yun, hindi nila invento yun, pero it's just natural. Lumalabas. Kaya nagtatabi ng pera yung mga yan na hindi nyo alam. Tandaan nyo, mga may bahay, kinabit yung salitang helper sa inyo na ang tunay na kahulugan ay ezer sa Hebrew, which means takbuhan ng lalaki sa oras ng pangangailangan. Kapag nagipit ang lalaki, wala kayong magbigay, away. Diba? Nasaan ang pera mo? May boylet ka? Kaya magtatabi kayo ng pera, hindi dahil takot kayo, baka maiwanan kayo. Hindi. Nagtatabi kayo ng pera dahil tatakbuhan kayo ng asawa nyo sa oras ng pangangailangan. Okay po? Intindihan, ma'am? Huwag yung gagayahin yung mga women empowerment na, ipon ka, girl. Walang ganun. It's toxic. Laso niya na pinapasok mo sa isip. Takot na hindi kayo iwanan ng asawa mo. Ha? Pag nagpasok ka ng lason sa kaisipan mo, talagang tuloy-tuloy lalason yung isip mo.
Tapos nood ka pa nanood ng mga teledrama, telenovela. Mr. and Mrs. The legal one, etc. Lason sa utak. So, hindi nila sinasadyang maramdaman yun. Ay, ang pera mo, pera din nila. Hindi nila sinasadya yun. Kaya noon, dinesign ng Diyos ang babae. Kasi ikaw nagsimula ng marriage. Ha? Mga sir, nananahimik lang sila, nag-aantay. Hindi nila nature ang mag-habol sa lalaki. Hindi nila nature yun. Talagang sa'yo magsisimula. Ang marriage, di ba nung makita ng lalaki yung babae, palakad-lakad, nagdesisyon yung lalaki. Wala naman sinabi yung Diyos, o asawa mo yan ha, hindi inutos ng Diyos sa pag-asawa. Tandaan niya. Nasa sarili ninyong desisyon yan. Free agency. Kaya nung ginawa ng Diyos yung babae, paraded, sabi sa Bible, paraded. Yun ang tunay na meaning nun. Hindi yung brought her to the man na inutos. Ito asawa mo. Walang ganun. Paraded in Hebrew, yung brought means paraded. Kung sino yung makita mo, magustuhan mo, desisyonan mo. Kung makita na ni Adan, yung babae, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. Nagkaroon na ng acceptance, ng acknowledgement. Bahagi siya ng katawan ko. Inangkin mo na. You also feel the same way. Di ba? Pag-aari mo na rin siya. Bawal lang kumuusap sa kahit sinong opposite sex. Bahagi ng katawan, yung inyong pagkaramdam. Nagkaroon na ng ownership feeling. That's how God designed marriage. Naturally, nung alam mo, nararamdaman mo eh. Diba? Hindi naman kayo papayag na may kahati kayo. Diba? Papayag ba kayo na may kahati kayo? Sa pagmamahal sa asawa? Wala. Kahit naman kayo, sir. Diba? Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang para makisama sa kanyang wife. For what reason? Para sila ay maging isang katawan. The challenge now, paano ba maging isang katawan, Father? Pag-aralan niyo yung sinabi ni Abraham Maslow, hierarchy of needs. Natuklasan niya na may tatlong bahagi tayo ng ating katawan na kailangan pag-isahin. Although hindi niya sinabi ito, na kailangan pag-isahin. Pag-idugtong niyo yun. Yun ang pangangailangan ng bawat isa sa inyo. Yung physiological, nandun yung love, comfort, affection, security. That's in the physiological level. The second level is psychological level, which means dito sa utak. Dapat dumating yung time na iisa kayo ng pinaniniwalaan, iisa kayo ng mga pinag-uusapan. Walang argumento. Di ba? Tayo lang naman gumagawa ng disagreements sa ating mga relationship. Hindi kayo magkasundo. Ayaw nyo pag-isahin ang inyong mga nalalaman. Alam mo sa aming simbahan kami yung mga married priests. Yung mga asawa ko kami. So, naranasan, naramdaman namin yung ayaw mga tinuturo. At nakikita namin effective kapag in-apply namin. Kaya yung theory requires application or practice. Wala ina-apply yan. Pag sinabing pag-isahin, paano yun, Father? Dapat dumating yung time, mga nagpinaniwalaan ng dito sa lalaki. For example, ako na-invite ako sa isang event. Speaker. Late ako ng dating. Nauna na yung wife ko. Pinagsalitahan na siya, sinalang na siya. Very confident ako, sabi ko, parang ako din niya. Isasabihin niya, ay sasabihin ko din. Naintindihan niya? Dapat umabot kayo sa point na niya. Pangatlong level, sabi ni Abraham Maslow, self-actualization, which is actually spirituality. Ako din sa observation niya. So, yung self-actualization is connecting yourself to God. Spiritual connection. Hindi pwedeng maiwan kayo nang walang guidance sa Diyos. Kasi nung pinalaya sila ng Diyos sa Garden of Eden, na wala yung connection, yun yung die na sinasabi. You will die, sabi ng Diyos, dalawa, sa babae. Which means disconnection from God. Kaya nga yung dalawang anak niya, nag-try mag-reach out sa Diyos. Nag-offer si Abel ng lamb, nag-offer si Cain ng gulay, sino mas tinanggap? Yung lamb. God chooses the good mentality. Alam ni Abel, yung gusto ng Diyos. Ano nangyari after? Nagpatayan ng kapatid. Nawala yung connection sa Diyos. Kayo, ang pogi-pogi, doon tagal niyo.
mag-produce ng functional children sa mundo. Functional, hindi dysfunctional. Kasi yung dysfunctional na apektuhan yung bata. Kaya pinagtagpo kayo ng Diyos. Make the most out of it. Okay? Yung mga artista, mga mixture ng magaganda at gwapo yan. Okay? So, sabi ni Einstein ulit, babalikan ko. You will enjoy the journey once you have one spirit. Correct natin sinabi ni Jesus, sabi niya, iiwan ng lalaki, kanyang magulang, magpipisa sa kanyang wife, at sila magiging isang katawan. At ang isang katawan, one flesh, sabi doon na, ang isang katawan na kailangan naman ng isang spirit. Spirito. Because ang isang katawan na may dalawang ulo, isang ulo lang kailangan kasi ng isang katawan. Pag dalawang ulo, ang tawag dyan ay monster. Diba? Nagdedebate, nagdidesisyon mag-isa yung isa. Dahil feeling niya, mas matalino siya sa asawa niya. Hindi, ako yung tama, ako yung mas edukado. Hindi, ako yung mas matanda sa'yo, ako dapat masunod. Hindi. So, hindi nagkakasundo yung isang katawan. Doon na isisimula ang malfunctioning ng katawan. Okay po. Maging isa katawan na may isang espiritu. What else? Marriage. According to Family Code, Article 1, is a special contract. It's not special, may ordinary. Ang ordinary contract, pwede mo rin ipasok ang terms and conditions mo. Yung mga aralan ng law, civil law. Kasi wala ka nilalabag ng batas, yan ay batas between the two of you. Pag hindi nagkasando, pumunta sa korte, sasabihin ng judge, meron ka dito ng sa kontrata niyo. That is ordinary contract. Sa marriage, special contract, hindi na rin subject to our stipulations. Hindi na subject to our terms and conditions. Ano ba yung terms and conditions na lagi natin binibitbit sa marriage? Ito yung mga bisyo. Mga nagpapasaya sa ating sarili. Alak, babae, siguro, ganun. Magpapaiksi ng buhay mo yan. Hindi na binibitbit ang bisyo sa marriage. Bawal na. Nasa Article 1 ng Family Code. Dahil ito pagpapasaya sa sarili, pag tinuloy mo pa rin sa marriage, it only means hindi ka matapos sa pag-i-enjoy mo as single. Ganun ka din. Wala nang party-party. Ha? Bawal ng maldita. Kasi pag mamaldita ay pagpapakita sa husband na mas marunong ka sa kanya at siya tanga. Ganun po yun. Pag minamaldita mo ang husband mo. So para mas madali i-handle ang inyong relasyon, itong tip na bibigay ko sa'yo. Siya ay galing sa desisyon. Siya ay baby. Ituring mo siyang parang baby. Kung paano itrato ang baby, ganoon na magiging treatment na gagawin mo sa kanya. Ang baby ay iniingatan, minamahal, kinakares, bibigyan ng comfort, ng security, ng protection, hindi ginugutong, laging pinapatawa. Ha? Kailangan ma-develop ang sense of humor mo. Okay? Ganoon. Sipin mo, baby mo yan. Mas madaling i-handle ang relationship. Ikaw naman, Sarah, parang mas madali mo siyang i-handle. Less stress ang buhay. Isipin mo, tatay mo siya. Kasi pinasa na ni daddy yung lahat ng obligasyon sa'yo eh. Pinasa na sa kanya eh. Oo. Kaya magmamanifest yan sa 10, 20 years of your relationship, magmamanifest. Mas gusto mo siya tawagin daddy kesa sa baby or darling or honey. Mas gusto mo siya tawagin daddy. Magmamanifest siya dahan-dahan. Nararamdaman mo yan. Okay? Kaya, red flag kapag yung babae ay palasagot sa kanyang tatay, kung siya ay dalaga pa, red flag yan. Hindi mo rin respeto sa tatay, kawawa ang husband niya. Kaya, pag ang babae, sinasagot-sagot yung tatay, red flag yan, boys. Sipin mo, tatay mo siya. Kasi ang tatay, hindi pwedeng sagot-sagutin, hindi pwedeng insultuhin, hindi pwedeng bastusin. Di ba? Ang tatay, lahat ng respeto, wala ibigay mo eh. Hindi ka pwedeng sumagot-sagot. Ganon din sa husband. Hindi pwedeng sagot-sagutin. Lagi kang malumani. Okay? Practice mo. Magiging happy ending kayo lagi. Okay?
Ang dami kailangan paliwanag sa marriage. But I hope maintindihan niyo mga sinasabi ko. Ha? The first challenge sa inyo ay umabot kayo ng 25 years. Kaka-11 na kayo, 12. 12 na, di ba? Oh, na 25 years. Para pa yung maging silver. Kasi yan ay mixture ng isang precious stone. Ang pinanggalingan ng marriage ay from the word gem. Okay? Mixture yan ng isang precious stone. Up to 25 years, susunod dyan, 50 years. Then 75. Pamahal kayo ng pamahal habang kayo yung sasama. Okay? Kaya pag hindi pa kayo yumayaman, there's something wrong. Dahil nasa pag-aaral kayo, kapag ikaw ay nag-asawa, yumayaman ang kabuhayan. Kasi pareho nagde-deposit sa family basket, tapos walang bisyo. Ang lahat ng kinikita, nandun lang para sa pamilya. Malaki, mabilis lumago ang kabuhayan. At ayon din sa pag-aaral, mas mahaba ang buhay ng mga nag-asawa kaysa sa mga single. Pero kailangan, tama ang ginagawa. Okay? Sabi sa inyo, hindi itong bagong information. So, i-share ko lang ulit sa inyong lahat. Congratulations to the both of you.